today, everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Antonio will translate. First, I would like to thank God for giving me this training. We have the main event of the evening. Magandang hapon po, Silver Boys TV nga po pala. Mga kaibigan, first of all, congratulations kila Coach Marvin Sumodio. Ito pong si Bivol ay na-upset, or I don't know if we can call that upset, kasi although magaling talaga si Canelo skill-wise, but I think yung size and skill din ni Bivol ang nakapagpanalo sa kanya, at hindi gaanong maramdaman yung power ni Canelo sa light heavyweight division. Kung sa middleweight pwede pa, nakakapag-dominate siya, pero sa light heavyweight, although makikita mo pa rin na nandun yung lakas ni Canelo, but yung speed niya ay parang hindi na masyadong effective sa mga ganun kalalaking fighters. Lahat ng judges, if I'm not mistaken, nag-score sila ng 115 to 113 in favor of Bivol, and well-deserved victory po para kay Bivol. And hindi ko alam bakit akyat din ang akyat ng timbang si Canelo. Maybe gusto niyang apatan si Senator Manny, but wala kasi siya yung mga ibang katangian ni Sir Manny na nagdala kay Sir Manny from 108, no? Lightweight, flyweight division, 108 nag-start si Sir Manny, up to 154 ang max niya nung kinalaban niya si Antonio Margarito. 8 division world champion. Napakahirap pong gawin nun, kasi kung mag-start ka sa 108 and then makakaabot ka ng 154, imagine kung gaano kalalaki yung mga makakalaban mo. And something amazing talaga yung nagawa ni Senator Manny, na although maganda din yung mga naipakita ni Canelo yun sa mga huli niyang laban, but yun yung X factor ni Senator Manny, yung maliit na sinasabi nilang pero kayang bumugbog ng mga higante, na wala si Canelo. Hindi lang kasi puro lakas, overall dapat lakas, bilis, footwork. Kanina kasi tinatamaan siya ni Bivol, parang wala na lang, di ba? Wala siyang ginagawa. Kung si Senator Manny yon, tamaan si Senator Manny, lalo na nung kapanahonan ni Senator Manny, di ba, nung prime niya. Tamaan siya ng isa, babalikan niya ng 6, babalikan niya ng 8. Tamaan siya ng 1-2, raratrapin niya. So, ganong klaseng fighter si Senator Manny. Once in a lifetime, sabi nga ng ibang mga boxing analyst, no, once in every million years lang tong si Senator Manny. And siguro kay Canelo naman, I think he needs to move down again. Siguro max niya siguro middleweight, no, kasi masyado na siyang maliit tingnan sa light heavyweight. At buti na din nangyari to, kasi kung gusto niyang baka lalabanan niya pa sila sino ba yun? Nakalimutan ko yung Russian, or si Usyk. Wag na, hindi na siya aabot diyan sa si Usyk, kasi maliit sa heavyweight, at pareha sila ni Canelo. Nasa light heavyweight si Canelo. Gusto niyang tumaas ng timbang. So, lesson learned din sa ibang mga fighters, na simula kasi nung ginawa ni Senator Manny na umakyat ng timbang, ang dami nagayahan na multiple division gusto nila, which is hindi siya epektibo sa lahat. Kagaya ni just to mention, si Champ Nonito Donaire, napakahusay, malakas siya sa mga magagaan na timbang, and he decided to move up, and then yun nga, nakakita natin kung ano nangyari yung sa 122 kay Rigo, 126 kay Nicholas Walter. So hindi siya, yung nagawa ni Senator Manny Pacquiao ay hindi magiging epektibo sa lahat ng boksingero, diba? One of a kind si Senator Manny. So yun lang, again, congratulations kay Bivol, kay Coach Marvin Sumodio, congratulations, and talaga nga namang well-deserved si Bivol. Mahusay, at kahit ganun siya kalaki, may skill talaga yung batang yun. Yun lang mga idol. Peace.